Dito naman sa Department Order 22 ng DepEd mismo, nakalagay diyan yung bawat tropical cyclone wind signal, halimbawa pag 2, suspended yung face-to-face classes for kinder to grade 10 automatic, pero dapat lilipat yung mga bata sa modular learning. Ang tanong po ngayon, Asek, paano na monitor mismo ng DepEd na ito po talaga'y nangyayari sa mga eskwelahan natin? Kasi ngayon, mukhang ang siste, pag nasuspend ang klase, talagang haya-haya mga bata. Wala pong nangyayari sa ibang mga eskwelahan na online or modular learning. Well, totoo naman po yun na mayroon po talagang challenge sa pag-monitor kasi pag mayroon pong suspension ng classes tapos mayroon po tayong calamity, siyempre po hindi naman exempted yung teacher doon. So ibig sabihin may pamilya rin siyang iisipin. So ibig sabihin po may mga after po na mas ma-secure ang safety ng mga bata at syempre yung safety rin ng mga teachers natin, doon po lang dapat sisimula yung possible intervention or kaya yung alternative delivery mode natin. So, mayroon pong yung ating mga guro, nag-create po siya ng mga group chat ng ating mga kabataan kasama po yung teacher at mayroon pong mga regular check-ins. Tapos binibigyan naman siya bago pa mag-suspend ng classes, may pinapadala na po yan ng mga learning materials na gagawin nila sa kanilang mga bahay. But of course, hindi tayo makakapag-expect na talagang yung bata ay makakapag-isip ng maayos para doon sa kanilang lessons. Siyempre, binibigyan din natin ng ating pong nire-recognize na yung mga bata ay baka hindi rin talaga matuto ng maayos during the class suspension. Opo. Asek, naiintindihan po natin dun sa mga lugar na talagang kumbaga apektado ng matinding pag-uulan at pagbabaha. Pero since sinasabi niyo po ngayon na nasa discretion talaga ng principal kung kapag nasuspend yung klase dun sa area nila, kaya ng mga teachers at estudyante ang modular at online classes, dapat talaga pong strictly na ipapatupad po yun dun sa mga areas na hindi naman masyadong affected ng bagyo at ng habagat. Tama po yan. For example, dito sa mga city center po, dahil kung hindi naman nawala ng internet, madali po yung ma-check yung magkaroon ng mga check-in sa mga estudyante at ang teacher nila kung ano na pong status ng kanilang pag-accomplish ng mga modules at nasa ang stage na ng pag-accomplish ng mga requirements. So, pero po doon sa mga extreme po talaga yung kalagayan at talagang life-threatening na yung wala po talaga tayong ni-expect na magkakaroon ng maayos na alternative delivery. Oo, at Kasi least una po iniisip natin yung pong safety first muna saka yung survival ng mga bata at pamilya.